Bagong bulan, bago na usab ang atong team fortifying our foundation, kinahanglan gyud karon mga panahon na. As we look around na atong kalibutan, makita nimo nga murag nagkahinay ang pundasyon o nang daghay dili na maayo makita nimo madungog labi na diya sa mga social media or sa mga panghitabo karon sa kalibutan. Uluhan sa mensahe is fortifying our foundation. Ang atong text diha sa Luke 6:46 to 49, it's about gi-compare ang nag-build og house. Importante kaayo ang pundasyon labi na sa mga balay o mga building tungod kay dinhi ma-experiencehan ang security and safety. Kung secure ang foundation, di kita mahadlok o dili gyud ni maguba. Kagahapon nag-experience ta og shake, naglinog o nang kung asa ka nakabarog building, kung kasiguro ka nga lig-on gyud ang foundation, murag di kay ka magpuyawan tungod kay dili gyud ni maguba. Ingana ka importante. Kung i-compare na ito sa itong kinabuhi, nga our life is a building, o expected yun na yung mga linog sa kinabuhi, na yung mga challenges, na yung mga disappointments, heartaches, mga heartbreaks, discouragement, mo ni mo atake, nga i-shake ang atong kinabuhi. Pag dili ta sure sa atong foundation, o dili ligon, mo nang daghan gyoy maguba nga kinabuhi, ug mo epekto kini sa kinabuhi nga miserable, dili malipayon ug murag way meaning nga kinabuhi. Mo nang importante kay karon inintag na ato yung i-fortify, meaning ilig-on o pakusgon pag ginato atong foundation. Nini mga panahon na makita nimo nga daghay mga resulta sa mga weak nga foundation. Kita nimo sa iglesia or sa atong nasod, panggobyerno, daghay mga butang nga nawala na, di na pareha sa una. Daghay mga butang nga na-remove, nag-depart na, nagdiminis. Ang moralidad karong panahon na lahi na kaysa una. Usahay ang mga evil nga panghitabo sa kalibutan, usahay dili ma-check bisan pa ang mga Kristiyano nag-compromise. Ni appeal pud niya na. Pamilya, family values nagka-decline. Usahay makita nimo nga mga pamilya ra kauban mag-away. Asan na diha? Makita nimo nga ang foundation wala na. Divorce common na kayo karong panahon na. Labi na gayod kining same-sex marriages na ana. Kaniadto wa gina og digid na pwede. So meaning ang morality nag-decline. Ang foundation nga sa una naa pero nihinay mo nang nag-crack, naguba. Mo nang kinahanglan gyud nato no tanaw ng atong foundation. Bisag sa church makita po nimo nga ang mga desires na o mga preferences ang mopatigbabaw dili na ang desire sa Ginoo. Og labi na gayud karong mga panahon na og ma-experience nato ni sa atong denomination nga daghay na naglahi na og ilahang teachings. Di man ta na mao sa una karon lahi na ang ilahang pagtulunan. Nag-depart na from our statement of faith. Meaning ang ilang foundation sa una dili gyud strong kay dugay nila niya gitindugan nga foundation niya kalit lang karong mga panahon na nausab. So there's something wrong with the foundation. Munang gitagaan ta karon og tulo ka imperatives very essential kaayo sa atong pagkinabuhi as we fortify our foundation. Tulo ka butang nga gikuman kanato. First, we have to inspect our foundation. Una nato ligonon tong foundation, tanawon sutaon sa nato inspection. Mga building, una gina inspeksyonon gyud ang haligi, ang pundasyon labi na sa kanang dako nga building. Tanawon og nay mga cracks sa una, wa gyud nag-operate ang Gaisano Mall kay nay mga cracks sa iyahang haligi. Kay delikado kayo. So ang purpose gyud is to ensure nga ang building is in good condition, dili siya mahimong makadaot. Wanang inspeksyonon gyud importante kayo. We have to check the source sa atong foundation. Sa atong text, duha ka source ang nadiha. Luke 6:46 to 49, reference na dito sa Matthew 7:21-26 nga naghulagway dito about foundation. Ug duha ka foundation dinhi ang source. Asa ka magtukod og balay sa bato, sa rock, ang giingon dinhi nga i-confirm gid nato ang source sa atong foundation kung asa ba gyud sa rock ba o sa balas. Kung sa rock, it means si Jesus Christ na. Ingon diha sa 1 Corinthians 3:11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Si Jesus gyud ang foundation. Wa gyud lain. The only true foundation nga giingon diha nga darak. Darak kay ingon diha sa Isaiah 28:16. So this is what the sovereign Lord says. See, I lay a stone in Zion,
a tested stone, a precious cornerstone for a sure foundation. The one who trusts will never be dismayed. Ang giriper ani si Jesus. He is the cornerstone. The one who trusts will never be dismayed. Ngunang He is the rock. Siya gyud ang atong tinuod nga foundation. Diha kita mag-build, diha kita stable. Ngunang when you place your faith with the Lord Jesus Christ, siya mahimong center sa imong kinabuhi. Siya gyud ang imuhang kinabuhi. He is your life. Siya ang priority sa imong kinabuhi. It means He is your rock. Siya man imong saligan. Ingon diha sa John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Sa Matthew 7, ingon dito nga, ang naminaw sa akong pulong og nagtuman niini, sama siya sa tao nga nagtukod og balay diha sa bato. Inigabot sa unos, sa bagyo, sa hangin na kusog, dili gid ni siya maguba. Listening to His word and obeying it, muna yung diha, Jesus is the Word. The Word became flesh. Siya ang pulong. Unang He is our rock. It means nga, ang source sa atong foundation is our relationship with the Lord Jesus Christ. Og mamanifest na ang relationship, pinaagi sa pag-listen kaniya o pag-obey kaniya. Diha ang ebidensya of a close, intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Mao na ang kamatuoran nga siya ang rock. So pinaagi sa atong living relationship with Jesus, siya nahimo natong foundation as the rock. Or you build your foundation sa sand. Kung saning mga sand sa atong kinabuhi, we build on sinking sand. Naikanta ana. It refers to any destructive habit or belief sa atong mga kinabuhi. Mga destructive habit and belief. Mahimo apil niini ang mga worldly principles na mga tao karon bisag denomination nga dili ang Bible ang ilahang sole authority. Naa pa sila gisaligan nga lain nga otoridad nga dili gikan sa Bible. Mao nang delikado kayo. We are building our foundation on the sand. Daghay mga tao nga dito maminaw sa gisulat sa usa ka writer nga dili gikan sa pulong sa Ginoo. Mga worldly literature. Nindot maayo pod pero dili gikan sa pulong sa Ginoo. Worldly things. We are building on worldly things. Kwarta diha kita magsalig, diha ang atong life, diha ang atong kinabuhi, dili si Jesus. We are building on the sand. Kita nag-build balay diha sa balas. Mao nang mahimo siyang maguba, ma-destroy ang atong kinabuhi. Mao nang confirm the source. If really Jesus, siya bagyod. Then another one, check the course. Confirm the source. Asa gikan gyud ang imong foundation. Diha bagid sa pulong sa Ginoo. Diha bagid ka nabuhi o nagkinabuhi. Diha bagid ang imong mga actions o imong mga attitude o imuhang mga principles. Diha bagid nagsukad sa iyang pulong or gikan na sa imong sarili kinaagman. Check the course, it means we have to check the development, the progression of our relationship with the Lord Jesus Christ. Kumusta? Tungod kay sa atong kinabuhi, the devil will trick us. Usay ilaron ta ni Satanas nga okay ra kay imong kinabuhi karon. Stay. Okay ra na kung nang usahay stagnant atong kinabuhi. Usay wa ta check, wa di ta kahibaw kung nanay mga crack ang atong life, ang atong pagkinabuhi. Kay wa nato gi-check ang development niini. Kung nang usahay natay mga prinsipyo nga okay ra ko pero wa ginato gisuta kung nagprogress pa ang atong relationship sa Ginoo. Bisan pag moingon ka nga okay ra man ko daghan man ka og trabaho ron sa Ginoo, apil man ko sa mga ministry. Remember diha sa Matthew 7:23, ingon diha 21 to 23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Na mga panahon sa itong kinabuhi, nga bisan pag nagtrabaho ta, prophesy, perform miracles in your name, pero walay relationship, wala nag-progress into knowing God, experiencing His love and grace, matrik ta usahay nga pinaagi sa atong mga buhat, okay ra kaw kinabuhi karon. Di nato ma-check, mahibaw ana kung naay mga kalisod, maguba. Lain gid imong reaksyon sa mga pagsulay. Di ka magmadaogon kundi kapildihan noon. Moingon si Jesus, I never knew you. Wala ko makaila kanim. Daghang gyud moingon, nagkaila mo ko Ginoo, nito mo ko Ginoo. Pero mo ni ang fault, ingon diha. You listen? You did not obey. Wala gyapon. Kay dili man bunga sa imong relasyon kanak. Doing the will of God is an expression of love
and relationship. John 14:15. If you love me, you will obey. Daghan sa ato ang reason kasabot man ng Ginoo bisag wa ko nag-obey ana, delikado taan. Moingon gid na siya, I never knew you. Munang we have to check our relationship with the Lord Jesus Christ. Pinaagi sa iyahang mga pulong. One way is test our priorities. Diya masuta gyud kung nag-grow pa gyud, nag-progress pa gyud atong relationship sa atong mga priorities kanang mga panahon na. Unsa gyud ang prioridad sa akong kinabuhi? Unsa gyud ang focus? Unsa gyud ang center? Mga butang kalibutanon ba? Unsa man gyud ang nag-revolve sa akong kinabuhi? Si Jesus ba or ako ang plano or ako ang mga activities o akong mga kalibutanon nga mga trabaho nga butang nga diha ko napuno, diha ko consume o na ang tanawon diha. Test or priorities. Kaya basig nalayo na o na delikado, mga crack na siya sa atong relationship diya ang Jesus Christ. Then test our progress. Kumusta ang atong spiritual growth? Nagtubo ba gyud ang atong gugma? Nagtubo ba gyud atong gugma kang Kristo? Nagtubo ba gyud atong gugma sa iyang mga pulong? Excited pa ba gyapon ka nga mo learn? Nagahunger ba ka og righteousness? Nagatubo ba imo pahigugma sa iyang mga buluhaton? Nagprogress ba gyud? Mo nang strong sign of cracks sa atong kinabuhi. Mga sinyalis nga naidifferent sa atong foundation kung di na kay taganahan sa pagtuon siyang pulong o pag-ampo. Murag buring na sa tua, murag lisod na, kana delikado. Muna na sugod sa crack, o pasagdan na mudako na nga crack, mo hinungdan sa collapse sa atong kinabuhi. Mo nang check yun, nag-increase ba akong love sa mga kalibutan ng butang? Mo na delikado kayo. Sign yun na, spiritual collapse. Nag-increase ba atong excitement? Nag-increase ba ang atong trust and obedience? Trust the character of Christ and obedient to His command, ma-measure nato atong progress. Pinaagi diha. Test our progress. Dili kita pwede nga magstagnan. Okay raman ko. Okay ra kay ko karon, no? Unang usahay. Kumusta? Mura gihapon. Di gid na siya okay. Kaya ang Kristohanong kinabuhi, pataas gid na. The more experience, the more love, the more experience mo excitement, the more gid meaningful imong kinabuhi. The more ka mahimong fruitful, the more ka mahimong malipayon patag adlaw. O gid na Kristohanong kinabuhi. Mo nang check our progress. Important kayo as we inspect our foundation. Tungod kay kanang atong spiritual progress, importante kay sa kinabuhi. Kay diha manggod ma-fortify ang atong foundation. Tun kay diha makita atong genuine love for Christ and desire to do His will. Diha magid makita, diha magid ang proof, ebidensya sa relationship. You have a genuine love if you desire to do His will. Kung problema dinhi sa Matthew 6, kadaghan ingon Lord, Lord, pero walay desire to do His will. Walay desire to obey. Only taas lang ang hibalaan pero wala na apply sa ilang kinabuhi. Unang importante kay because the word mao gid nay makahatag kanato kusog. The word of God is powerful. Mao kaning nang gitawag siya bread of life kay maka-nourish sa atong soul, makakusgan kanato, maka-increase sa atong faith. Romans 10:17. The power of the word is to convict, power to convict sa Acts 2:37. Power to convert sa Psalm 19:7, power to cleanse Psalm 119:9, power to comfort Psalm 119:49, then power to counsel Psalm 73:24. Diha gikan gid tanan. Mo nang ingon diha, listening and doing, diha gid magbase atong kinabuhi. Wala gilaing pamaagi, no shortcuts to progress sa atong Christian life. It is through His Word. Mo nang gitawag ni nga bread of life kay mao gi makahatag kusog kinabuhi sa atong espirituhanong bahin. Wa gilain mo nang sige tagka og pulong muhimsog sama sa bata nga nag-crave spiritual milk. Dali ra gid siya mobaskog ug kusgan gyud moatubang bisag unsa nga kalisod sa kinabuhi. Wa gilaing pamaagi input output. Input ta sa pulong sa Ginoo mohatag energy din gamito nato matag adlaw sa tong kinabuhi. Input output. Mo nang wala kay input sa pulong, wa po kay output. Wala kay input sa pulong, na kay output, imuha ng kaugalingong righteousness. Kaya ang tinuod yun nga pagkamatarong gikan sa input nimo diha sa pulong. Listening first, then do. Mo nang makita nimo sa kinabuhi ni Marta o ni Maria, ang gipaboran gyud sa Ginoo is si Maria because listening first before doing. Si Marta naghimo lang kaugalingon, doing, wala naglisten. Mo na ingon si Jesus kang Maria, sa imong gibuhat way makakuha ana, kay mo na the best. Mao na pinakadako, prioridad, listening, gaining input para ka maka-output.
Mao na ang sekreto sa pulong sa Ginoo. Mao nang diha ang power. Bisan pa sa atong kaluwasan, it's the power of God unto salvation. It is the message of salvation, the gospel. Daghay nituo Ginoo, pero ang ilahang gibasihan dili ang gospel. Nituo kay nahadlok, that is not a gospel. Mao nang pagwa nay kahadlok, balik na po sa kinabuhi nga dati. Pero katong mga nag-touch good sa gospel, dating liguna ug dasig kay mag-alagad sa Ginoo bisag sa mga pagsulay mutindog yun dili matarog kay ang ilahang source sa ilahang salvation is the gospel, the death of Jesus Christ on the cross. Diha man ta makakuha og love. Pag makakuha kag love, mag-repent gyud ka. Pero kanang na-realize lang nimo nga gamahanan ng Ginoo ay repentance diha. Mo nang there is no true salvation kung nahadlok lang ka sa Ginoo sa imong kaluwasan or na-convert ka kay nadala ka sa ilang teaching, napildi ka sa debate, that is not the gospel. Mo nang the power of the word. Importante kayo. Second nga instruction ka nato, not only to expect but innovate, meaning make changes. Pag makita na nimo ang crack, maghimo kay kag renovation. Mag-renovate gyud ka sa imong haligi. Unang diha sa pag-renovate, naagi baguhon. So atong i-renovate ang atong kinabuhi. Ingon diha from passive to receptive. Gikan sa passive meaning naay upat na klase nga kasing-kasing. Ingon diha sa four kinds of soil. Naay bantok, gahi ang kasing-kasing, naay batuon, naay tunukon, naay tambok. So be receptive. Ayaw atong gahi, kundi open your heart sa pulong sa Ginoo and receive it with joy. Kalipay gyud pag-receive sa pulong sa Ginoo. Then from hearers to doers. Naagyoy kalahian na ay kabaguhan. From hearers only to doers of His word. Mo nang dinhi gipadayag gyud sa verse 46 nga, why do you call me Lord and do not do what I say? Unsay sense katawagon ko nimo Lord, Ginoo, have the authority in your life and enjoy the benefit of my lordship and you will not do what I say. Mo nang kung kita doers, doing is the way of being. Pag nagdo ka, mao gina ikaw. Kay being a Christian, mubuhat gina. Nya doing is a way of knowing. Diha pud sa doing kita makaila sa Ginoo. Ingon diha sa John 7:17, if anyone chooses to do God's will, he will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. Pag mutuman gyud ka sa iyahang pulong, diha ka makaila gyud pagmahay sa Ginoo. More knowledge imong ma-experiencehan. O nang nindot kayo nga being doers and not hearers only. And also doing is a way to bless others. Pinaagi na gyud sa buhat ma-bless ang daghang mga tao. Unang make innovation, kinahanglan kita from passive to receptive, from hearers to doers. Or else, we are building our life in the sand. Unsa kini? False and deceptive life. This self-deception gyud. Self-deception tungod kay nganong tawagon mo ako Ginoo nimo? Kadi pa day ka mutuman sa akong isulti kanimo. Ayo tawa ko Ginoo. Dili ko nimo amo, dili Lord, kay ang servant tuobi gina sa amo. Unang self-deceptive unya violation sa imong konsensya ay guilty ka. Ingon ka Lord, nya waday ka ni tuman. Ingon diha pod sa Titus 1:16, they claim to know God, but by their actions they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Nalang sa porma, pero wala sa buhat. Ug makita nimo karon, bisag asa ka karon mga panahona diha sa social media. Grabe kayong debate mahitungod sa pulong sa Ginoo. Pero ang ilahang mga reactions, the way sila mutubag, the way sila mo react, dili man Kristohanon nga pamaagi. Puno ang ilahang ulo, pero wala nagatuman. Daghan kayo theology, pero naisa nga sayon ra unta kayo buhaton nga klaro kayo, nag-away na sila sa laglum kayo nga mga doktrina, pero ang simple nga command nga love your enemies, encourage one another, wala gi-practice. Ang command to bear one another and encourage one another, wala gituman. Mo nang hearing no without doing is useless. Mo nang ang obedience gyud is a true test sa atong relationship sa Ginoo. Yagid mahibalan nga we are grounded. Foundation nato si Jesus Christ. And lastly, magplano na kag renovation, kinahanglan ginagasto. Labi naghaligi, dako gyud kay gasto. Dako gasto kay haligi man gud ang imong i-renovate. Bintahan nang atop kay dali ra man pagukab og it takes effort, time, talent, treasure unang invest. Ingon diha sa una, it takes diligence. Sa atong pagpaminaw o pag-obey sa pulong sa Ginoo, diligent kita diha. Kanang mga nagtukod og balay sa sand, tawag sa ila tapulan man kay nganong nagtukod man ka diha sa balas? Kay dali ra kayo, sayon ra, di kinahanglan kayo effort kay balas man, di na kinahanglan magkalot og maayo, pero kung sa bato, perting lisod na magkalot kay bato man. Mo nang kinahanglan gyud kahago, costly. Ingon diha sa verse 48 sa atong text nga he is like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came and torrent struck the house, but could not shake it because it was well built.
dug down deep, kalot gyud maayo para dako ang gilubngan sa haligi. Mao po nas tong kinabuhi, spiritual digging down. Kung kita magtuon sa pulong sa Ginoo, dili man mahimong mutaas tong knowledge kun dili ma-close atong relationship sa Ginoo. Kinahanglan gid na siya og paningkamot. Kinahanglan gyud og pagtukaw, kinahanglan gyud og panahon to learn from him. Tinuod katong kang Marta kapoy mag-prepare, pero ang paghatag sa attention kang Jesus Christ ni Maria, grabe na nga kahago. Karon daghan kay mo interrupt sa atong kinabuhi sa pagpulong sa Ginoo sa pagampo tungod sa kabisis panahon ug sa atong mga trabaho sa mga butang ning kalibutan na kahilayan karon. Lisod na ang undivided attention. Mo nang kinahanglan gyud og paghatag diligence diha. Mo nang we are foolish if we stay lazy and satisfied only on shallow ground. Lazy ta diha. Also it takes discipline. Discipline gyud. Usahay kinabuhi din nato madisiplina. Mo nang say makalimtan ning quiet time. Pero disiplina gid mo kuglingon nga diha gyud ana nga time why makapugong gyud sa imong Kristiyanong kinabuhi. To grow in relationship, kinahanglan ta diligent diha sa atong pagdisiplina, sa atong pagampo o pagtuon sa iyang pulong. Mo nang kinahanglan gyud na og disiplina. Principles of the vine and the branches. Sa ingon diha, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ang pag-abide mo nay struggle na to. Mo nang ang uban trabaho lang ko Lord, walay ka ng relationship nga pagpaningkamot sa iyon ramang trabaho kay ati manon. Mo nang apart from me siya can do nothing. It's only by listening, di ka makakuha sa source. Kuha ikag source, kuha kag vitamina ng Hesus aron ma-apply nimo sa imong kinabuhi matag adlaw. Walay getting, walay giving. Dili mag-overflow ato ang kinabuhi. Mo nang it takes discipline to have an undivided attention and it takes discipline to rely on the Holy Spirit. Kay mora man gid ni ang atong kadaugan diha. Through His Word, by the power of the Holy Spirit, siya gid ang mag-empower kanato nga ang iyahang word masabtan nato ug ma-apply nato. Ang Holy Spirit ra gyud. Mo nang kinahanglan disiplina. Disiplina nga to explore God's Word. Explore God's Word, embrace God's Word. Lisod kayo. Ngayon, ang pulong sa Ginoo, love your enemies. Lisod man na embrace, Lord. You have discipline yourself to embrace God's Word. Then also, experience God's Word. Kita nimo kanang mga sige kag quiet time. Naay mga panahon gyud nga ang nahitabuan ng adlaw, nagamit nimo tong imong quiet time. Labi na ang imong basa kanang text nga God will provide all my needs. Nya lakaw nimo anang adlaw kay kwarta. So nagamit nimo to. Experiencehan nimo iyang provision. Mo na experiencing God's word. Mo na kinahanglan disiplinahon nato tong kagalingon to experience God's word. Kay mo na ang tinuod gyud nga kadaugan investment sa kinabuhi. Then also express God's word. Express. Freely you receive the word of God, freely give. Mo nang kung wala tay ma-receive, wa tay mag-give. Mo nang mag-una gyud ang atong spending time with God. When it takes discipline, also nakita gyud mo rely sa Holy Spirit. Submit to the control of the Holy Spirit. Diha gyud ang atong magmadaogon na kinabuhi. Submit in prayer. Mao gyud na ang dako nga kahimuan. Magparis man gyud ning pulong sa Ginoo ug ang prayer. Manang ang atong prayer life kumusta? Nagprogress pa. It takes time. It takes strength to surrender to the Holy Spirit's control. O nang atong investment sa kinabuhi. So mao kini ang tulong importante kayo nga atong tanawon as we fortify our foundation, we have to inspect first. Inspeksyonon sa nato. Then make renovation, then invest to learn God's word, obey it, and submit to the lordship of the Holy Spirit. And this is the evidence. Mao kini ebidensya gyud sa strong and intimate relationship with the Lord Jesus Christ as our foundation. Tungod kay puno kita og kusog nga gikan gyud diha kaniya. Siya ang source, siya ang life, siya ang word nga nagfeel kanato ug kita kusgan mo atubang sa mga troubles, discouragement, sin, temptations nga muguba sa atong kinabuhi. Let us pray.